Wildfire ang naganap sa Purukuang Barangay Pundakit, San Antonio, Zambales, kung saan nasilayan ng mga residente ang nakakasilaw na liwanag mula sa apoy ng mabilis na kumalat mula sa kabundukan pababa sa nasabing lugar. Ayon sa ilang residente, nagsimula ang sunog kahapon pa at hindi inakalang tatagal ito ng ganito katindi. Marami ang nanghihinayang sa insidente lalo na't ang kabundukang ito ay sa umano sa mga kilalang tanawin sa lugar at madalas gawing background sa mga larawan. Bukod sa pagiging attraction, kilala rin ang lugar bilang pinaguhulihan ng usa at baboy ramo ng ilang mga ngaso ayon sa mga nagkomento sa viral na sunog sa lugar. Sinabi ng ilang netizen, may mga nakaabang namang bumbero sa baba ng bundok, subalit hanggang dun lamang sila at normal naman daw na magkaroon ng wildfire dito sa Zambales, lalo na kapag sobrang init at tuyong-tuyo na ang mga dahon. Sa ngayon, patuloy nating sinusubukan kumuha ng opisyal na ulat mula sa Bureau of Fire Protection, BFP sa Zambales, upang matukoy ang sanhi ng sunog at kung sino ang posibleng responsable rito, pati na rin ang lawak ng pinsalang iniwan ng insidente. Para sa MBC TV Network News, Danny Kumilang, RH37, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagtamo ng second-degree burn ng 38 anyos na content creator sa bayan ng Kalinog, Iloilo na uminom at naligo ng gasolina at sinilaban ng sarili. Ayon kay Boy Negro, ginawa niyang nasabing stunt para sa Facebook content. Isang buwan pa lang anya siyang nagbablog matapos hinikayat ng kanyang bayaw at nakita niya rin sa ibang content creators. Inamin ni Boy Negro na nagpaalam siya sa kanyang misis na magko-content siya ng gasolina ngunit hindi pinayagan dahil na delikado. Nang nakaalis ang misis papuntang trabaho, ginawa ni Boy Negro ang content. Walang plano na magpa-ospital si Boy Negro ngunit dahil sa sobrang sakit na naramdaman, napilitan siyang magpa-ospital at patuloy na ginagamot sa ngayon. Sinabi ni Boy Negro na napagtanto niya na mali ang kanyang ginawa ngunit hindi siya titigil sa pagiging content creator. Sa susunod anya, hindi na siya gagawa ng delikadong content at kakain na lang ng mga insekto. Bago na ospital, may video rin si Boy Negro na kumakain ng baga, uod na palaman ng tinapay, detergent bar at detergent powder at uminom ng bleach. Para sa MBC TV Network News, ito si RH39, Aini Grace Bravo para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ngayong Fire Prevention Month, naitalang 36 na insidente ng sunog sa buong Eastern Visayas. Batay na ito sa datos mula sa Bureau of Fire Office ng Region 8. Karamihan sa mga natupok na bahay ay gawa sa mga light materials. Ayon kay Fire Senior Inspector Darwin Dula Orsolino, Acting Chief Fire Safety Enforcement Division ng Eastern Visayas, karamihan sa mga dahilan ng sunog ay electrical, accidental in nature dahil sa overloading, short circuit at mga overheated appliances. Ngunit wala naman naitalaan na namatay. Patuloy naman ang safety awareness ng opisina sa mga komunidad lalo na ang fire safety upang maiwasan ang sunog. Mula sa MBC Network News, RH34, Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa kustodiya ngayon ng Rosales Police Station ang suspect na si alias Rudy, 40 anyos, junk collector at residente ng Barangay Station District Rosales. Sa ulat ni OSC Chief of Police Captain Eugene Romana Navalta, alas 6:50 ng gabi nagsagawa ang kanilang mga tauhan sa Drug Enforcement Unit kasama ang pilya ng operasyon laban sa suspect kung saan isang nagkunyaring buyer at nakabili ng 3 pirasong heat shield transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng humigit kumulang 13 gramo at may standard drug price na 88,400 pesos kapalit ng mark money at agad itong inaresto. Nasamsam sa suspect ang ginamit ng mark money kasong paglabag sa Section 511 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng suspect. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, RH38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City. Tiniyak ng Office of Civil Defense 11 na ang komunidad o mamamayan ng Digo City, Davao del Sur ay higit na sanayin bilang isang regional pilot area kasama ang buong Davao Region laban sa lindol at tsunami sa first quarter nationwide simultaneous earthquake drill o NSED sa ganap na alas 3 ng hapon sa darating na Marso 13, 2025. Sa press con sa Kapihan sa Davao, inihayag ni OCD 11 Regional Director Edna Dayanghirang na inaasahang lalahok
Subok ang 4 na coastal barangays tulad ng Sinawilan, Kugon, Aplaya at Dawis. Idinagdag ni Dayang Hirang na kabilang sa binigyang pansin sa drill ay ang mga paaralan dahil mapapansin na anumang oras o araw na may mga mag-aaral sa paaralan, lalo na at may matataas na gusali. Kaya dapat ang bawat mag-aaral ay dapat na masanayin at alam ang mga dapat gawin sa panahon ng kalamidad, lalo na ang lindol. Samantala, nilinaw din ni Dayang Hirang na sa pamamagitan ng aktibidad na ito, masusukat ang kakayahan ng komunidad kung paano tumugon sa panahon ng kalamidad. Gayon din ang pagkakaroon ng sapat na kaalaman kung paano maging ligtas sakaling magkaroon ng malakas na lindol. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.